Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng easy and fluffy vanilla chiffon. Napakasarap po talaga nito mga ka-bakers, kaya naman, handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white 4 na piraso, cream of tartar 1/2 teaspoon, sugar 70 grams, egg yolk 4 na piraso, mantika 1/2 cup, fresh milk 1/2 cup, sugar 70 grams, cake flour 150 grams, baking powder 1/2 tablespoon, salt 1/4 teaspoon at vanilla flavor na 1 tablespoon. Ilagay na natin ang mantika, gatas, itlog, asin, baking powder, vanilla flavor, asukal, at cake flour. Haluin na natin ito para naman magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Yan, ito na nga po siya mga ka-bakers. Atin lang po itong halu-haluin at matunaw na po ang ating asin at ang ating asukal at higit sa lahat ay wala na po dapat ito buo-buo. Ayan, konti na lang po mga ka-bakers. Meron pa po siyang konting buo-buo kaya naman po atin pa po ulit haluin ng haluin. At just take your time lamang po. Hindi naman po kailangan ng mabilis. At yan, eto na nga po siya. Okay na nga po ito. Kaya naman, maglagay na po tayo sa ating mixer ng mantika at cream of tartar. At atin na nga pong paandarin ang ating mixer. Ayan, paandarin lamang po natin ito. At syempre po, atin po itong paandarin hanggang po sa medyo umalsa na po ang ating egg yolk. Ayan, hinta lamang po tayo ng kaunti. At kapag ganito na nga po na umaalsa na po siya ng kaunti ay atin na pong ilagay ang ating asukal. Siyempre po, just take your time lamang po. Pwede po nating patayin ang ating mixer kung hindi po kayo komportable na nilalagay ang ating asukal ng naka-on or gumagana or nag-i-start ang ating mixer. Siyempre po, continue lamang po natin ang ating mixer kapag po nalagay na po natin ang ating asukal. At eto na nga po mga ka-bakers, kapag ganito na po siya, kulay puti na po siya, foamy, ay okay na nga po ito at atin na pong patayin dahil ililipat na po natin ito sa una nating minik. Ayan, alsang-alsa na nga po kaya atin na pong patayin ang ating mixer dahil ililipat na nga po natin ito sa una nating minix. Ayan, dahan-dahanin lamang po natin at atin na po siyang ilipat. Ayan, syempre mga ka-bakers, just take your time pa rin naman po. At syempre, pagkatapos po ilipat ay atin na nga po itong hahaluin. Sa paghahalo naman po mga ka-bakers, kung kaya po natin na isang direction lamang po ay go, go, go po. Para, kasi po, hindi po masyadong bumagsak or bumaba po ang ating egg yolk. Yan. At yung paghahalo naman po ay yung pag nahalo na po siya, wala na po siyang hiwa-hiwalay na color, iisa na po talaga siya or minsan kasi may white pa, yung parang ganito po siya, halo na po sila. Ilagay na po natin ito sa kanyang molde. At ang gagawin nga po pala natin dito mga ka-bakers ay 3 molde nga po pala ito. Ang size nito ay 8x3. At syempre atin lang po itong hatiin sa 3. Pero kung hindi naman po natin kayang hatiin ay gumamit po tayo ng ating mahiwagang timbangan at itimbang po natin sila isa-isa. Pagtapos na pong hatiin ay maglagay na po tayo ng ating tubig. Yung dami po ng tubig dito ay 1 lata pero depende po yan sa lalagyan nyo. Baka po sobrang lawak po niyan. Kayo na po ang bahala. At ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature po natin dito ay 170 sa taas, 220 sa baba at ang baking time ay 50 to 55 minutes. After 50 to 55 minutes nga po mga ka-bakers ay luto na nga po ang ating napakasarap naman talaga vanilla chiffon. Easy at fluffy. Sobrang easy po talaga niya mga ka-bakers. Atin na po muna itong palamigin. At oo nga po pala mga ka-bakers, ang nilagay po natin na recipe dito ay para po sa isang vanilla chiffon. Pero yung ginamit po namin is 3 kasi po syempre bebenta natin. Kaya naman po kung gusto nyo po ang 3 din ng inyo, doblehin nyo na lang po or triplehin nyo na lang po ang ating ingredients na nakalagay po sa ating screen sa una natin na video. Ay, ito na nga po, atin na po siyang tinanggal mga ka-bakers dahil malamig na po siya, kaya tanggalin na po natin ito. Syempre, ito na nga po siya, napaka-fluffy niya ng mga ka-bakers. Ngayon naman po ay atin na nga po itong hihiwain or atin na po siyang i-slice. Yung slice naman po, nakadepende po yan sa inyo kung gaano po kadami or kung gaano po
kalaki ang ating hihiwain. Depende po yan sa ating costing at higit sa lahat ay kung magkano po natin ito ibebenta. Aba naman, kailangan po talaga natin kumita lalo na po sa panahon ngayon. Di po ba mga ka-bakers? I-check na po natin ang kanyang fluffiness. Uy, 100/10 nga po talaga ang fluffiness nito mga ka-bakers. Hindi po talaga kayo magsisisi. Abay, sino pa naman pong unang kakain? Aba, syempre ako na po talaga yon. Di po ba napakasarap, napakalambot, at higit sa lahat ay simple lang siya, madali lang po siyang gawin. Kaya naman eto na nga po talaga ang ating finished product at hindi po talaga kayo magsisisi dito mga ka-bakers. O di po ba napakasulit? Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na rin po ha. Tsaka po yung lasa po kasi talaga niya, yung tipo sobrang sarap. Hindi po siya yung tipo na bumabara. Kasi di po merong mga cake na pag kinain mo bumabara siya. Ito po, hindi po siya bumabara. Kusa lang po siyang nalulusaw sa bibig natin. Tapos malalasahan mo yung lasa niya na parang balance. Yung matamis siya, pero may matitikman ka na parang may nagpapabalance sa kanya. And syempre, ano ba naman na nagpapabalance sa ating cake? Abay, eto na rin po pala ang ating asin. Pero ang perfect po talaga nito ay kung paano natin gawin ang ating cake. Napakasimple, pero napakaganda. O, di ba? Meron po talagang ganda at sarap sa simplicity. Yun po ata ang tawag doon mga ka-bakers. Anyways, napapadaldal na naman po ako. Uy! Kaya naman po, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Panaghoy 3 verses 21-26. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya, kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Amen, amen, amen. Purihin natin ang ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Siya lamang dapat ang papurihan. Kaya naman mga ka-bakers, manalig lamang tayo palagi sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Forever and ever. Amen. At purihin natin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Siya lamang ang lahat. Siya ang salita na nagkatawang tao para tayo ay maligtas. Kaya naman po mga ka-bakers, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Lubos po kami nagpapasalamat. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.